Habang sa kabilang dako nagpupuyo sa galit si Carla. Stop it, Carla! Di natin mapipilit si Zefiro sa bagay na ayaw nito kaya tigilan mo ng pag-iinom. Inagaw ng ina niya ang hawak niyang baso na may lamang alak. Tumalim ang mata ni Carla sa sinabi ng ina. Inagaw niya pabalik ang baso, tinungga ang laman noon. Naalala niya ang babaeng kasama ni Zefiro. Tama ngang sinabi ni Sed sa kanya. May mahal na nga si Zefiro. Kaibigan niya si Sed. Nasa statesman siya, hindi sila nawala ng contact sa isa't isa. Dito niya nalalaman ang lahat ng tungkol kay Zefiro. Ang lalaki mapapangasawa niya. Naalala ni Carla ang ngiti ng taong mahal niya. Malakas na binato niya ang baso sa sahig at malakas na nagsisigaw. Hindi ako makakapayag. Tama na, anak. Nasa ospital ang daddy mo, dapat siyang inaalala natin ngayon. Umiiyak na sambit ng kanyang ina. Natigilan naman si Carla sa narinig at tila nahimasmasan. I'm sorry, Mom. Parang batang umiyak ang dalaga at timakap sa ina. Di siya makapapayag na magmamahal si Zefiro at sumaya. Yun ang pangako niya 8 taon nang nakakaraan. Hinaplos si Zefiro ang pisngi na natutulog na si Olivia. Paglabas ng bathroom dati niyang tulog na ang nobya. Napatiimbagang siya na maalala si Carla. Di niya maintindihan kung bakit ginigiit nito na matuloy ang kasal sa pagitan ng dalawa. Alam naman ito na hindi niya ito mahal noon pa man. Saka sa pagkakatanda niya tutol-noon nung pinagkasundo sila. Kaya't anong rason ito ngayon para ipilit makasal sila? Di niya gustong magsinungaling kay Olivia tungkol kay Carla. Para sa kanya, anak lang si Carla ng kaibigan ng mommy niya. Kaya't yun ang sinabi niya kay Olivia. Di niya naman tinuring na fiancé ang babaeng yon. Oo at malapit to noon sa kapatid niyang si Denise. Pero di ibig sabihin nun malapit sila sa isa't isa. Sa pagkakatanda nga niya, hindi nga sila halos nagkikibuan noon. Ang mommy lang niya talaga ang gustong maikasal siya kay Carla. Di niya alam kung anong magagawa niya kay Carla. Oras na mag-isip ng di maganda si Olivia. Kumuyom ang kanyang kamay. Nang maalala ni Zefiro ang mukha ni Olivia kanina, parang dinudurog ang puso niya. Halata ang pagpipigil nitong wag umiyak. Iniwasan na nga niya si Carla pero mukhang hindi nito matanggap. Mukhang kailangan niya ipaintindi rito na may mahal na siyang iba at walang ibang gustong pakasalan kung hindi si Olivia lang. Siguro naman sapat ng dahilan yon para tigilan siya nito. Olivia's POV. We need to talk. I have something important to tell you. Ani Zefiro habang may kausap ito sa cellphone. Nanatili siyang nakapikit matapos sagkan ni Zefiro ang kanyang labi. Gusto niyang magtanong kung saan pupunta ang nobyo pero hindi na lamang ginawa. Sigurado naman siya na tungkol lang yon sa negosyo. Ano ba, Carla? Hindi mo kailangan pumunta rito. Halata ang pagpipigil sa boses ni Zefiro na wag tumaas. Parang hindi ba siya magising? Carla? Parang sinilihan ng katawan niya na marinig ang pangalan ng babae. Bakit magkikita ang mga to? Dumilat siya na marinig ang pagsara ng pinto. Agad bumangon siya. Pigilan man niyang sarili, hindi niya kayang di makaramdam ng kakaibang kirot. Ba't parang di gusto ni Zefiro magising siya? Ayaw ba nitong malaman niyang makikipagkita to kay Carla? Pero bakit? Pumikit siya at tumingala. Umayos ka nga, Olivia. Tungkol lang sa beses ng pag-uusapan nila, ano ka ba? Ilang beses niyang turan sa sarili. Biglang litaw ng babae sa kanyang balintataw. Maging ang pagkapit ito kay Zefiro. Parang bata na nagpapadyak siya ng paa. Kainis naman. Bakit ba gantong nararamdaman niya? Sobrang naiinis siya kapag naalala ang bagay na yon. Teka nga, sundan ko kaya si Zefiro? Marahas siyang napailing. Di niya maaaring gawin yon. Mahal siya ni Zefiro at dapat magtiwala siya dito. Kung susundan niya to, parang di niya pinaniwalaan ang pagmamahal nito sa kanya. Tumayo siya, naligo para mahimasmasan. Pagkatapos saka nanood ng TV sa kwarto. Pero di nagtagal nakita niya sa screen ng telebisyon si Zefiro at si Carla. At tulad ng nakaraan ay nakakapit na naman ng babae sa nobya niya. Mahina niyang tinampal ang pisngi. Kung ano-ano nang nakikita niya, hindi niya nakaya. Nagmamadaling nagbihis si Olivia at bumaba ng kwarto. Mababaliw siya kung di niya pupuntahan si Zefiro. Olivia, saan ang punta mo, iha? Tanong ni Aling Marta na makita siya. Pupuntahan ko lang po si Zefiro. Sagot niya rito bago nagmamadaling lumabas. Habang sakay ng kotseng minamanehan ng driver ni Zefiro, panay ang buntong hininga niya. Di niya alam kung tama ba itong ginagawa niya dahil babata pa siya at bagong pasok sa relasyon kaya gantong nararamdaman niya. Kinakain siya ng selos. Tama. Selos ang tawag dito. Pagkarating, agad siyang bumaba ng kotse.
Natigilan si Olivia at bahagyang nabigla. Nakita niya kasi ang babaeng pasakay ng kotse. Kotse ni Zafiro. Dahil nakatalikod sa gawin niyang binata, hindi siya nito nakita. Pero si Carla ay siguradong nakita siya. Gumuhit ang nangaasar ng ngiti sa labi ni Carla habang nakatingin sa kanya. Tulad ng nakaraan, di niya magawang gumalaw sa kinatatayuan. Nakaalis na ang kotse ni Zafiro sakay si Carla na natili siyang nakatayo. Mabagal ang hakbang, bumalik siya sa kotse. Nagtatakang tumingin sa kanya ang matandang driver. Ma'am, di ba natin susundan si sir? Bumalik na tayo, Manong, aniya rito. Ang mga ngiti ni Carla sa kanya kanina ay kakaiba. Kinukutsa ba siya nito? Pumikit siya at sinandal ang katawan. Sana pala hindi na lang nagpunta rito. Mas lalo niya lang ginulong utak niya kaya ngayon lalong napuno ng panibugo ang kanyang puso. Zafiro's POV. No, Zafiro, hindi ako papayag. Tumayo si Carla at malakas na hinampas ang palad sa mesa. Wala itong pakialam kahit tumingin sa gawin nito ang ilan. Kulang na lang mag-apoy ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Wala akong pakialam kung di ka pumayag, Carla. Stop acting like a jealous fiancé dahil wala namang tayo. May inis ang boses ni Zafiro. Like I said, walang kasalanan na magaganap. May nobya na ako at siya lang gusto kong pakasalan. Tumayo na siya pero tuluyan nang umalis. Muli siyang tumingin na may pagbabanta kay Carla. Tigilan mo ng panggugulo mo sa akin. Hindi ko gusto na mag-isip si Olivia na may namamagitan sa ating dalawa. I am warning you, hindi mo gugustuhin na magalit ako sa inyo ng pamilya mo. Ani Zafiro bago iniwan si Carla na nagingit-ngit sa galit. Walang hiya ka, Zafiro. Hindi ka sasaya hanggat nabubuhay ako. Nagsimulang umiyak si Carla. Pinapangako ko sa iyo hindi ka magiging masaya. Bumuga ng hangin si Zafiro bago tinungo ang puntod ng magulang at kapatid. Dito muna siya magpapalipas ng kanyang ines kay Carla. Dumamlam ang mata ng binata nang hawakan ng marmol kung nasaan nakaguhit ang pangalan ng ina. I'm sorry, Mom. Alam ko. Gustong gusto niyo si Carla para sa akin, pero hindi ko magagawang pagbigyan ng request mo. Napangiti siya na maalala si Olivia. Remember the girl I brought here? Siya talaga ang mahal ko at wala ako ibang gustong makasama habang buhay, kundi siya lang. Kung nabubuhay ang mga to, tiyak siyang magugustuhan ng mga to si Olivia. She's a good person, that's why I fell for her. Kung di lang pinaslang ng taong yun ang buhay ng pamilya niya, makikilala sana ito ng kasintahan niya. Kumuyom ang kamay niya. Biglang pagdidilim ng kanyang mukha. 8 taon nang nakakalipas pero ang galit niya hindi humuhupa tuwing maalala ang pesteng lalaking yon. Kung tutuusin, saglit lang sa kanyang tapusin ang buhay nito, tulad ng ginawa nito sa pamilya niya, pero pinili niyang wag. Gusto niya tong magdusa sa kulungan. Gusto niyang maranasan itong impyerno kahit humihinga pa ito. Sa loob ng 1 linggo, may inutusan siyang tao dito sa loob na i-torture ang lalaking yon para pahirapan, pero kulang pa. Bigla niyang naalala si Olivia. He calmed down. Si Olivia, maisip pa lang niyang nobya, kumakalma na siya. Olivia's POV. Kanina pa di mapakali si Olivia habang naghihintay kay Zafiro. Bawat pagdaan ng oras, minuto at segundo ay binibilang niya. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto na makita mula sa bintana ang pagdating ng kotse ng nobyo. Sumalubong siya rito. Pagbaba pa lang ng kotse, yumakap agad sa kanya si Zafiro nang makalapit sa kanya. San ka galing, babe? Nakapikit niyang tanong. Napapalabas ng paglabas mo ngayon na, di ka naman ganito dati. Sa meeting, maikling sagot niya. Saan? Kanino? Gusto niya pa sanang itanong pero tinikom na lamang niya ang labi. Namiss mo naman agad ako, babe. Baka mas mahal mo na ako ngayon, ha? Natatawang sambit pa ni Zafiro. Lihim siyang napangawi. Kung alam mo lang, hindi lang kita mahal, kundi mahal na mahal. Sigaw na isang bahagi ng utak niya. Babe, what if magpakasal na tayo? Napahinto siya sa paghakbang at di makapaniwalang tumingin kay Zafiro. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Natigilan si Olivia dahil nakatingin ng walang bakas ng pagbibiro sa kanya si Zafiro. Di ko ugaling magbiro tungkol sa gantong bagay, babe. Ngumiti si Zafiro dahilan para saglit na matulala siya. Mahal kita kaya pakakasalan kita. Walang biro sa mga yon. Napahawak pa siya sa tapat ng puso dahil sa lakas ng tibok noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Di ka na nagsalita, ayaw mo yata. Huwag mong sabing wala kang balak pakasalan ako. Bakas ang tampo sa boses nito.
Hindi naman sa ganon, baka kasi nabibigla ka lang. Of course not. Hindi kita mamahalin lang, Olivia. Ihaharap din kita sa altar. Kinuha ni Zefiro ang kamay niya at inilagay sa tapat ng puso. Dinig mo ba? Tukoy ni Zefiro sa bilis ng tibok ng puso nito. Tumango siya. Ikaw lang nakakagawa nito sa akin. Ikaw lang at wala nang iba. Madamdamin pang sambit ng nobyo. Sobrang saya ni Olivia pero at the same time nakokonsensya siya. Paano niya nagawang mag-isip ng kung ano-ano, gayong mahal na mahal siya ni Zefiro? Di kita mamadaling pakasalan ako. Kaya ko maghintay kung kailan ka maging handa. Wait, hindi pala. Nagkamot sa batok si Zefiro. Hanggang 5 years lang ako maghihintay, then after that, papakasalan mo na ako sa ayaw at sa gusto mo. Mahina niyang hinampas ang balikat nito. Maghihintay daw pero 5 years lang? Dapat 10 years. Biro niya sa huling sinabi. 10 years? No! Dapat sa ganun katagal may 7 o 6 na tayong anak eh. Natawa na lamang siya. Mukhang balak talaga nitong anakan siya ng anakan. Napatili siya nang buhatin siya nito papasok. Ano ba, Zefiro? Baka may makakita. Hinagkan siya nito. I don't care. Nakangising sambit nito. Kinabukasan, pupungas-pungas na tumayo si Olivia. Wala na sa tabi niya si Zefiro nang magising siya. Pagbaba ay ang nobyo agad ang hinanap ng kanyang mata. Kumunot ang noon niya. Aling Marta, nasan po si Zefiro? Nilapag na matanda ang isang tasa ng umuusok pang kape sa harapan niya. Umalis siya kanina, Olivia. May babaeng nagpunta rito. Sinundo siguro si Sir. Ano nga pa nang gusto mong almusal? Wala sa tanong ng matanda ang isip niya, kundi sa babae sinabi nito. Babae? Princess po bang pangalan? Pero imposible. Nasa state si Princess at nag-aasikaso ng nalalapit na kasal. May hinalang nabubuo sa kanyang puso at tuloy niyong nasagot sa sunod na sinabi ng matanda. Dinig ko, tinawag siyang Carla ni Sir. Nabitawan niyang tasa na may lamang kape. Naku naman, batang to. Mabutit hindi ka napasok. Nag-aalalang sambit ng matanda habang di magkamayaw sa pagpuna sa natapon na kape. Naku, sorry po, Aling Marta, hindi ko sinasadya. Nagmamadali siyang umakyat ng kwarto at nilakang pinto. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? 5 araw pa lang mula na makita niya ito at si Zefiro na umalis. Tapos ngayon narito ulit? Bakit? Dahil ba sa business? Pero bakit hindi yun ang sinasabi ng utak niya? Eto na naman siya nagsiselos na dapat di niya maramdaman dahil tapat si Zefiro sa kanya. Isang katok na nakapagpahinto sa pag-iisip ni Olivia. Kumunot ang noon niya na maiabot si Aling Marta na papel sa kanya. Nalimutan kong ibigay sa'yo, iha. Pinapaabot yan ng babae kanina, ang sabi niya, magpunta ka dyan. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng bagong kape? Umiling siya. Wag na, Aling Marta, salamat na lang po. Aniya habang nakatingin sa maliit na kapirasong papel na inabot nito. Wanna know about me and Zefiro? Then come in this place. Yon na nakasulat sa papel kasama na isang address. Kung ganon, alam ni Carla kung anong nararamdaman niya na makita niya ang mga to. At ngayon, tila pinaglalaroan siya nito. Hindi ako pupunta. Dahil kung pupunta siya, baka lalo lang siyang paglaruan ni Carla. Pero paano kung hindi? Ano bang dapat niyang malaman tungkol kay Zefiro at tungkol dito? Umupo siya sa gilid ng kama habang napapasabunot sa buhok. Sinasabi ng bibig na hindi siya pupunta pero hindi yun ang sinasabi ng utak at puso niya. Zefiro's POV. I told you, tigilan mo na ako, Carla. Ano pang gusto mo? Kung di lang babaeng kaharap, baka sinapak niya na to eh. Nabigla na lang siya nang pumunta to ng mansyon. Mabuti na lang, tulog pa si Olivia. Bakit kung itago niyan tungkol kay Carla, daig pa niyang may kasalanan? Kahit ang totoo, hindi lang niya gustong mag-isip ng kung ano-ano si Olivia. Alam mo ang gusto ko, Zefiro. Well, peste ka, singal niya rito. Lihim nang umisi si Carla. Bakit ba ayaw mong sabihin sa babae yun kung sino talaga ako? Tumingin ang babae sa likuran niya. I am your fiancé for almost 9 years. Di ba dapat lang malaman niya yon? Pansin niyang tuwa sa mukha ni Carla. Tila ba nag-e-enjoy sa kung saan? Fiancé? Di makapaniwalang tanong ni Olivia. Marahas na lumingon si Zefiro. Ngayon alam na niya kung bakit tila tuwang-tuwa si Carla habang nakatingin sa kanyang likuran. It's not what you think, babe. Paano kung magalit ng gusto sa kanya si Olivia? Kung mangyari man yon, isa lang sigurado siya. Masasaktan niya talaga si Carla. Tumayo siya at nilapitan si Olivia. Babe, mali ang iniisip mo. Alam ko kung anong narinig ko, Zefiro.
Galit ang tinig na sambit nito na mas lalo pang nakapagpakaba sa kanya. Narinig mo naman pala eh. Ako ang fiancé ni Zefiro. Noon yun at hindi na ngayon. Pareho silang natigilan ni Carla sa sinabi ni Olivia. Pinapunta mo ba ako rito para sirain ang meron kami? Pinag-cross ni Olivia ang braso. Well, muntik ka nang magtagumpay. Kaya nga lang narinig kong gusto na ni Zefiro, tigilan mo siya. So it means wala naman talagang kayo, right? Nagbukas sara ang labi ni Carla. Di inaasahan na iba ang kalalabasan ng plano niya. Wala akong pakialam kung matagal na kayo engaged sa Zefiro. Ang mahalaga ako ng mahal niya ngayon. Tumingin si Olivia sa kanya. At ikaw, halika na. Umuwi na tayo. Magpapainit pa tayo ng gabi. Yes, babe. Ani Zefiro na sumaludo pa. Samantalang si Carla ay naiwan na hindi agad makabawi sa pagkabigla sa nangyari. Ang inaasahang pag-aaway ng dalawa at paghihiwalay ay hindi nangyari.